Beth, ano bang pinagagagawa mo? Ikaw ba itong nag-upload ng video? Singhal ni Grace. Ang boses niya ay nanginginig sa galit habang tila nangihina sa harap ng posibleng kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Tahimik lamang si Beth, ngunit ramdam ni Grace na alam niya ang sagot. Tanggalin mo ang video na yan. Wala kang karapatang ilabas ang mga bagay ko. Pagpupumilit ni Grace habang lumalapit at hinahawakan ang braso ni Beth. Umiling si Beth. Ipinakitang matapang sa kabila ng galit ni Grace. Hindi ko tatanggalin ang video, Grace. Alam kong tama ang ginawa ko. Hindi mo dapat ginagawang ganito si Sasu. Dapat mong pagbayaran ang mga ginawa mo. Galit na galit si Grace at halos hindi na mapigilan ang kanyang emosyon. Huwag kang magpahalinis, Beth. Kung hindi mo tatanggalin ang video na yan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho dito. Sisirain ko ang buhay mo. Banta pa ni Grace. Pero hindi natinag si Beth. Subukan mo. Pero tatandaan mo, hindi ako ang may kasalanan dito. Ikaw ang may kasalanan at alam mo yan. Tumalikod si Beth at iniwan si Grace na galit na galit. Muling inagaw pabalik ni Grace si Sasu kay Beth. Walang magawa naman si Beth dahil may mas karapatan si Grace kay Beth, lalo na't si Grace ang kinakasama ng ama ni Sasu. Kinausap naman ni Beth si Sasu at binigyan ng maliit na telepono para matawagan agad siya kapag kailangan nito ng tulong. Hindi pa tumigil si Grace sa pagpilit kay Beth na burahin ang video. Sa mga sumunod na araw, nag-message siya. Tinawagan at pilit na kinakausap si Beth. Kahit na patuloy na tumatanggap ng batikos ang video sa social media, alam ni Grace na habang tumatagal, mas lumalalim ang kahihiyan at galit ng mga tao laban sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lumalapit ang posibilidad na maharap siya sa batas at mawala ang lahat ng pinagtrabahuhan niya. Habang patuloy na kumakalat ang video ng pang-aabuso ni Grace kay Sasu, umabot na ito sa ama ni Sasu, na kasalukuyan namang nasa ibang bansa para sa trabaho. Nang makita ang video, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Agad siyang kinabahan at nagalit. Hindi lamang sa mga pananakit ni Grace kay Sasu, kundi sa katotohanan na tinago ni Grace ang kanyang tunay na ugali sa harap niya. Hindi siya nagdalawang isip na umuwi kaagad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ipinaalam kay Grace ang kanyang pagbabalik. Habang nasa loob ng bahay si Sasu at tila abala si Grace sa mga gawaan nito, bigla niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Alam niya hindi niya nakaya ang takot at galit na daladala niya. Kailangan niyang magsumbong. At ang tanging tao na alam niyang pwede niyang lapitan ay ang kanyang lola. Sa tahimik na sulok ng kanyang kwarto, marahang kinuha ni Sasu ang kanyang cellphone at tinawagan ang lola niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinihintay ang sagot mula sa kabilang linya. Lola, kailangan ko pong kausapin kayo. Halos bulong na wika ni Sasu nang sagutin ito ng kanyang lola. Anak, bakit? May nangyari ba dyan? Parang takot na takot ka. Sagot ng lola ni Sasu na may bahid ng pagkabahala sa kanyang boses. Lola, hindi ko lang po kaya. Si Ate Grace po may ginagawa pong hindi tama. May lalaki po siya tapos lagi niyo po akong sinisigawan at natatakot po ako na baka kung ano pong gawin niya sa akin at sa inyo. Humihikbi na si Sasu habang sinasabi ang lahat ng kanyang kinikimkim. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng kanyang boses. Anak, Sasu, kalma ka lang ha. Pupunta ako dyan. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sagot ng lola niya. Pilit na pinapatahan ang apong naghihirap. Habang tahimik na nagsasalita si Sasu sa telepono, hindi niya napansin na si Grace pala ay tahimik namang nakatayo sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Narinig nito ang lahat ng sinabi niya, tila may malamig liwanag sa mga mata ni Grace nang marinig ang pangalan niya at ang galit na hindi nito maitagong lumabas sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng tawag, wala pang ilang segundo nang biglang bumukas ang pinto at bumungad si Grace. Anong ginagawa mo, ha? Sabi ni Grace, galit na galit ang boses habang nakatingin na masama kay Sasu.
Ate Grace, wala po. Nag-uusap lang ho kami ni Lola. Naguguluhan at natatakot na sagot naman ni Sasu na tila hindi makatingin ng diretso sa kanyang madrasta. Lumapit si Grace kay Sasu. Ang mga mata nito ay puno ng galit at takot na masisi. Nagsusumbong ka sa lola mo? Pinagmamalaki mo na may alam ka? Akala mo ba kaya mong takasan to, ha? Pasigaw na tanong ni Grace habang dahan-dahang itinaas ang kamay niya. Bago pa man makasagot si Sasu, mabilis nang humampas ang kamay ni Grace sa pisngi ng bata. Sino ka para magsumbong, ha? Hindi mo ba alam kung sinong pinaglalaroan mo? Muling sinampal ni Grace si Sasu at halos bumagsak na ito sa sahig sa lakas ng mga palo. Huwag kang magsusumbong ulit, Sasu. Dahil kapag ginawa mo, wala na makakapigil sa akin. Sigurado akong pati ang lola mo ay hindi makakaligtas sa sama ng ugali ko. Alam kong alam mo yon, Sasu. Banta ni Grace habang nakatingin ng matalim sa umiiyak na bata. Tandaan mo, Sasu. Huwag mo subukang magsalita. Kung hindi, siguradong pagsisisihan mo. Isang gabi dumating ang ama ni Sasu mula sa isang mahabang biyahe. Tahimik siyang pumasok sa kanilang bahay nang hindi nalalaman ni Grace. Tahimik at maingat. Dumiretso siya sa kwarto at nag-iisip kung paano niyang haharapin si Grace. Kailangan niyang malaman ng buong katotohanan. Kaya't nagpasya siyang magtago sa cabinet ng kwarto upang maobserbahan si Grace nang hindi nito alam. Nang magsimula nang dumating si Grace sa bahay, hindi niya alam na nandyan na si Robert. Mabilis siyang nagbihis. Tila naghahanda para sa kung anong bisita. Pumasok sa sala at naghintay na may dumating na lalaki. Naisipan ni Sasu na sumilip mula sa kanyang kwarto. Ngunit agad siyang nasindak nang makita niyang isang lalaki na pumasok sa pintuan at batid niyang ang ama niya iyon. Tumayo si Grace at agad na yumakap sa nobyo niya, habang si Sasu, nakatago sa gilid, ay hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi ko na kayang hintayin pa yung asawa ko. Bulong ni Grace sa lalaki sabay halakhak. Wala na siyang silbi sa buhay ko. Ang ama naman ni Sasu na nakatago pa rin sa cabinet ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig at nakikita. Kasama ng ibang lalaki si Grace. At ito ay malinaw na hindi lamang simpleng pagkakamali. Masakit para sa kanyang natuklasan. Ngunit mas pinipigilan niya ang kanyang damdamin upang makuha ang buong katotohanan. Hindi nagtagal narinig niya ang mga yapak ni Sasu mula sa kwarto. Sinilip ng bata si Grace na agad namang nagpakita na galit. Anong ginagawa mo dyan? Walang hiya ka talaga, Sasu. Hindi ka ba marunong magpaalam? Galit na sigaw ni Grace habang ang lalaki tahimik lang na nakatingin. Nanginginig naman si Sasu habang nakatayo. Alam niyang wala siyang kasalanan. Ngunit sa mata ni Grace, palagi siyang mali. Bigla siyang hinila ni Grace at sinampal ng malakas. Ang kulit-kulit mo. Diba sabi ko pumasok ka sa kwarto mo? Ayokong makita ka dito. Sigaw nito habang paulit-ulit siyang tinutulak. Ang ama ni Sasu hindi na mapigilan ng galit. Ngunit nananatiling tahimik upang saksihan ang kabuuan ng pangyayari. Sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya kung paanong pagmalupitan ni Grace ang kanyang anak. Hindi niya nakinaya nang nakita niyang binubugbog ng bugbog si Sasu. Halos sumabog ang kanyang puso sa galit at sakit. Hindi namang taksil si Grace. Siya rin ay isang halimaw na nananakit ng inosenteng bata. Sa wakas nang maramdaman ni Grace na wala makakahuli sa kanya, tumuloy siya sa kasiyahan kasamang lalaki. Wala siyang alam na mula sa likod ng cabinet, minamasdan siyang mabuti ng ama ni Sasu. Nang magsimulang maghalikan si Grace at ang lalaki, bigla na lamang lumabas ang ama ni Sasu mula sa kanyang pinagtataguan. Galit na galit. Humarap siya kay Grace. Hindi ko na kayang panoorin to. Ano ginagawa mo sa anak ko, ha, Grace? At sino yung kasama mo? Sigaw niya habang galit na galit. Umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Natigilan si Grace, nanginginig at hindi makapaniwala. Agad siyang bumitaw sa lalaki at umatras. Kita ang takot sa kanyang mukha. Mahal? Bakit ka dito? Tanong ni Grace, pilit na tinatago ang kaba. Matagal na ako nandito. Lahat ng ginagawa mo kay Sasu, lahat ng mga kasinungalingan mo napanood ko na. Sagot ng ama ni Sasu.
Kitang-kita sa kanyang mga mata ang tindi ng galit. Ngunit pinagtanggol ni Grace ang kanyang sarili, ngunit hindi pa rin ito pinakinggan ng ama ni Sasu. Tumalikod siya, tinawag si Sasu na sa wakas ay lumabas mula sa kanyang kwarto, tahimik at naguguluhan. Ngunit masaya na natuklasan na ng kanyang ama ang katotohanan. Wala nang puwang para dito sa'yo, Grace. Lalabas ang lahat ng katotohanan at hindi ka na makakatakas pa. Dagdag pa ng ama ni Sasu bago niya tinawagan ng mga pulis upang ipaaresto si Grace at ang kasama niyang lalaki. Galit na nagpatuloy si Robert. Hindi na kayang itago ang nararamdaman. Alam mo na kung bakit, Grace. Huwag mo akong gawing tanga. Nabigla si Grace, ngunit nagmadaling magkunwaring inosente. Wala akong ginagawa, Robert. Hindi ko alam kung ano yung mga iniisip mo. Maling-mali ang mga pinaparatang mo. Hindi ako ganoon. Talaga? Umigting pa ang panga ni Robert habang hawak niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang cellphone niya ay may ebidensya ng mga mensahe at tawag mula sa lalaki ni Grace. Ano to, Grace? Paano hindi kita paghihinalaan kung mismong mga mata ko ang nakakita? At itong mga ebidensya ko? Nagsimulang magdahilan si Grace at pilit pang pinapasinungalingan ang lahat. Robert, hindi mo naiintindihan. Pakiusap, mali ang iniisip mo, hindi ako. Hindi ko ginagawa yan. Pinapalaki mo lang yung sitwasyon at wala kang konkretong ebidensya. Sinisiraan lang ako ng ibang tao, iniimpluwensyahan ka lang nila. Paulit-ulit na pagtanggi ni Grace, sinusubukang lumapit kay Robert. Ngunit hindi na nakapagtimpi si Robert. Galit na galit niyang tinanggal ang kamay ni Grace na pilit niyang dinadampian. Nakakahiya ka, sabog na sigaw niya. Ang kapal ng mukha mong itanggi lahat to matapos kitang mahuli. Alam kong iniisip mo lang ang pera ko. At sa kabila ng lahat ng ginagawa mo kay Sasu, ginusto kong bigyan ka pa rin ng pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Sinaktan mo ang anak ko at pinaglaruan mo ko. Sumiklab ang galit ni Robert at hindi na siya nakapigil. Isang malakas na sampal ang bumagsak sa mukha ni Grace. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng pagtataksil mo, tapos na. Mabilis na hinugot ni Robert ang cellphone mula sa bulsa at ipinakita ang mga video at mensaheng nakalap niya. Napanood ko lahat ng video, Grace. Nandyan lahat ng patunay. Tapos itatanggi mo pa. Huwag mo akong gawing tanga. Halos mapaluhod si Grace sa tindi ng sampal at sa bigat ng mga ebidensyang ipinakita ni Robert. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya tumigil. Hindi yan totoo. Patuloy niyang sigaw. Pero alam niyang wala na siya magagawa. Lumayo si Robert at puno ng galit at hinagpis. Ayoko na makipag-usap pa, Grace. Huwag ka na magpalusot. Tapusin na natin to. Dahil hindi na kita mapapatawad. Natapos ang lahat ng mga kasinungalingan at pang-aabuso ni Grace at sa wakas, nailigtas si Sasu mula sa kamay ng kanyang madrasta. Pagkatapos mailigtas si Sasu mula sa pang-aabuso ni Grace, pansamantalang itinira siya kay Beth, ang cleaning lady na nagligtas sa kanya. Sa simula ay hindi alam ni Sasu kung paano niyang pakikisamahan si Beth. Ngunit dahil sa pagiging mabait at maalaga ng babae, unti-unti siyang nakaramdam ng kapanatagan. Naging ligtas sa tahanan para kay Sasu ang kondo ni Beth. At sa wakas ay nakaranas siya ng kapayapaan at pagmamahal na matagal nang nawala sa kanya. Habang inaayos pa ng mga pulis at abogado ang mga kaso laban kay Grace at sa lalaki nitong kasama, tumulong din si Beth sa pag-aalaga kay Sasu. Hindi niya iniwan ang babae sa panahong iyon. Ipinakita niyang tunay niyang pinahahalagahan ng bata. Hindi na nagdalawang isip ang ama ni Sasu at kailangan niyang mapanagot si Grace sa lahat ng ginawa nito. Inuna niya ang kaligtasan at kapakanan ni Sasu at ng kanyang ina, na bulag na at kailangan ng espesyal na pangangalaga. Nang malaman ng ama ni Sasu na si Beth ang nagligtas at nagbigay ng kanlungan sa kanyang anak, lubos ang kanyang pasasalamat. Naging malapit siya kay Beth habang tumutulong ito sa pag-aalaga kay Sasu at sa kanyang ina. Kalaunan dahil sa mga mabuting ginawa ni Beth at sa pagmamalasakit nito,
lalong lumalim ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang buwan, naging magka-partner na sila at si Beth ang nagsilbing bagong katuwang ng ama ni Sasu sa pagbuo ng kanilang pamilya. Naging tunay na ina siya kay Sasu. Inalagaan niya ito tulad ng sariling anak. Hindi rin niya kinalimutan ng lola ni Sasu at naglaan siya ng oras at pagmamahal para alagaan ito. Nagkaroon si Sasu ng bagong simula, isang buhay na puno ng pagmamahal, paggalinga at respeto. Sa piling ni Beth at ng kanyang ama, unti-unting naibalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, natagpuan na rin ni Sasu ang kapayapaan matapos ang mahabang panahon ng paghihirap sa kamay ng kanyang dating stepmother na si Grace. Simula nang makulong si Grace at ang kasabot nitong nobyo, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Sasu. Si Beth ang babaeng unang tumulong sa kanya. Hindi lamang basta tagapangalaga, ngunit parang tunay na pamilya na rin. Hindi rin inaasahan ni Sasu na muling magiging masaya ang kanyang ama na si Robert. Matagal nang nasa ibang bansa si Robert, abala sa trabaho bilang engineer. Abala ito sa pagpapadala ng pera kay Sasu. Iniisip na iyan lang ang paraan para maayos ang kinabukasan ng anak. Pero isang araw, sinabi ni Beth kay Sasu ang isang balita na hindi niya inaasahan. Magpapakasal na sila ng kanyang ama. Isang umaga, habang nag-aalmusal, napansin ni Beth na tahimik si Sasu. Sasu, bunga ni Beth. May gusto akong sabihin sa'yo. Napatingin si Sasu sa kanya, nagtataka. Ano po yun, Ate Beth? Medyo kabado naman si Beth pero alam niyang kailangan itong sasabihin. Sasu, magpapakasala kami ng daddy mo. Nagulat pa si Sasu sa narinig. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang balita. Kahit na mabuti ang naging trato sa kanya ni Beth, takot pa rin siya dahil sa nangyari noong kay Grace. Ate Beth, kasal? Opo, sagot pa ni Beth na may mahinang ngiti. Alam ko natatakot ka, lalo na dahil sa nangyari dati. Pero iba to, Sasu. Napabuntong hininga si Sasu. Ate Beth, paano kung mangyari ulit yung dati? Paano kung maging katulad ka ni Ate Grace? Lumapit si Beth at hinawakan ng kamay ni Sasu. Sasu, hindi ako katulad ni Grace. Hindi kita sasaktan o iiwan. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo at wala kaming ibang hangad kundi ang maging masaya ka. Sandaling natahimik si Sasu. Alam niyang mahal nga siya ni Beth, pero hindi niya naman maiwasang matakot ulit. Ngunit unti-unti na pagtanto niya na totoo ang sinabi ni Beth. Okay, Ate Beth, kung ikaw pong mapapangasawa ni Daddy, ayos ang po sa akin. Halos maluha naman si Beth sa sinabi ni Sasu. Salamat, Sasu. Ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Nagplano agad sila para sa kasal. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Robert si Sasu. Sasu, panimula ni Robert. Medyo nag-aalangan. Alam kong hindi naging madali ang lahat para sa'yo. Pero nais kong malaman mo na mahal kita. Gusto ko na maging masaya ka. Magpapakasal na kami ni Beth. At gusto ko na maging bahagi ka nito. Ramdam naman ni Sasu ang sinseridad ng kanyang ama. Hindi tulad ng kasal dati kay Grace na puno ng tensyon. Ngayon ay nararamdaman niyang masaya at tapat si Robert at Beth. Opo, Daddy. Gusto ko pong nandyan ako sa kasal ninyo. Nakangiti si Robert at niyakap ang anak. Salamat, anak. Alam kong mahirap pero natutuwa akong tanggapin mo si Beth. Bigla namang tumunog ang telepono ni Robert. Ang abogadong humahawak sa kaso laban kay Grace ang tumawag. Ipinaalam na tuluyan na ang nasintensyahan si Grace at ang kasabot nitong nobyo. Nagkaroon na sila ng hustisya. Tapos na ang madilim na kabanata kay Grace at ngayon nakatuon na sila sa bagong simula kasama si Beth. Habang sinasabi ni Robert ang balitang ito kina Beth at Sasu, alam nilang tapos na ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang buhay. Ngayon, may pagkakataon silang magsimulang muli na puno ng pag-asa at pagmamahal. Habang papalapit ang araw ng kasal, naging abala naman ang lahat sa paghahanda. Nagsabit ng mga dekorasyon sina Sasu at Beth at inihanda ang lahat ng detalye para sa seremonya. Masaya si Sasu sa mga nangyayari. Iba ito sa tensyon na dati niyang nararamdaman sa bahay.
Ngayon, puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Si Beth, na dating simpleng tagalinis lamang, ay hindi makapaniwala na magiging ganito ang buhay niya. From a cleaner to a soon-to-be wife and mother figure to Susu. She felt truly blessed. Mula nang dumating si Susu sa buhay niya, nadama niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa araw ng kasal, magandang panahon. It was a simple ceremony, pero puno ng pagmamahal. Habang naglalakad si Beth papunta kay Robert, nakita niya si Susu na nakangiti sa kanya. At sa sandaling yon, alam niyang tama ang lahat ng nangyari. Si Susu na dati takot sa ideya ng pagkakaroon ng bagong pamilya, ngayon ay masaya tanggap na si Beth bilang bagong bahagi ng kanilang buhay. Sa reception, habang masayang-masaya ang lahat, umupo si Susu sa tabi ni Beth. Ate Beth, salamat po, sabi ni Susu na puno ng emosyon. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung hindi kayo dumating sa buhay namin. Hinawakan naman ni Beth ang kamay ni Susu at ngumiti. Walang anuman, Susu. Wala akong ibang hangad kundi ang alagaan ka at ang daddy mo. Ngayon, pamilya na tayo. At magkasama tayo sa lahat ng bagay. Pagkarating sa altar ay agad naman na nangitian sina Robert at Beth. Si Robert ang unang nagsalita. Beth, sa araw na to, pinapangako kong ikaw ang magiging katuwang ko sa lahat ng aspeto ng buhay. Mula nang dumating ka, nakita ko kung paano ka nagmahal at nagmalasakit. Hindi lamang sa akin kundi lalo na kay Susu. Ipinapangako kong aalagaan kita, poprotektahan ka, at susuportahan sa bawat hamon, sa hirap at ginawa. Pipiliin kong manatili sa tabi mo, kasama ka sa bawat hakbang ng ating buhay bilang isang pamilya. Ikaw ang nagbigay ng bagong liwanag sa amin. At mula ngayon, hindi na kita pakakawalan. Sumunod naman ay si Beth ang nagsalita. Robert, mula na makilala kita at si Susu, naramdaman ko ang pagmamahal at malasakit na akala ko hindi ko na mararanasan. Ngayon, pinapangako ko sa iyo na aalagaan kita at si Susu na parang tunay kong pamilya. Sa bawat araw na magkasama tayo, pipiliin kong maging matatag at totoo para sa inyo. Hindi ko man maibalik ang lahat ng tulong at pagmamahal na binigay mo sa akin. Ngunit ipinapangako ko na mula ngayon at magpakailanman, naaalagaan kita. Si Susu at ating tahanan ng buong puso. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Susu ang kagalakan na matagal niya nang hindi nararamdaman. Alam niyang mas maganda at mas tahimik na ang buhay nila ngayon, kasama si Beth na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa huli, mas nanaig ang kabutihan kesa kasamaan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!